buhay sa 7 huling wika ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at sa Espiritu Santo. Amen. O Panginoon naming Hesukristo, samahan mo kami sa oras na ito at ng aming mapagnilayan at maisapuso ang iyong mga huling wikang sinambit habang nakapako ka sa krus. Nag-uumapaw ang aming mga puso sa pasasalamat sa iyong dakilang pagpapakita ng pagmamahal para sa amin. Nawa, maging mabunga ang panahong ito ng pananalangin at pagninilay nang matapat naming masundan ang iyong halimbawa at manariwa sa amin ang kahalagahan ng iyong pag-aalay ng buhay para sa aming kaligtasan. Amen. Unang wika, Lucas Kabanata 23, talata 33 hanggang 34. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang 2 kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hatian ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. O banal na mananakop, kami ngayon ay nagtitipon sa harapan mo upang hingi ng iyong awa at pagpapatawad. Buong kababaan namin kinikilala ang aming pagiging makasalanan. Ikaw, O Panginoon, ang siyang pumawi sa bigat ng aming kaparusahan. Ikaw ay napako sa krus dahil sa iisang layunin upang ang tao ay makawala sa mga kuko ng kasalanan at upang mapatawad. Iyan ang iyong ginawa at binigyan ng katuparan. Sa iyong pagkakapako sa krus, ikaw ay nagdasal para sa kapatawaran at kaligtasan ng tao. Tulungan mo kaming hubugin ng aming mga buhay nang naayon sa iyong mga pangaral at halimbawa. Kami sana ay maging kawangis mo at manatiling tapat sa iyo, hindi lamang sa panahong maganda ang takbo ng aming buhay, kundi pati na rin sa hikahos na pamumuhay. Habang kami ay nananalangin sa iyo upang iyong patawarin ang aming mga pagkakasala, bigyan mo kami ng tapang at tibay ng loob upang patawarin iyong mga nagkasala sa amin. Tulungan mo kaming magpatawad tulad ng ginawa mong pagpatawad doon sa bundok ng Kalbaryo. Amen.
Ikalawang wika. Lukas Kabanata 23, talata 29 hanggang 43. Sinasabi ko sa inyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Tinuya rin siya ng isa sa mga sariling kapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, isasama kita ngayon sa paraiso. O mapagmahal na Panginoon, habang ikaw ay nakapako sa krus, buong awa mong pinatawad ang nagtitikang salarin. Pinagkaloob mo sa Kanya ang iyong biyaya at pag-aaruga at ibinigay mo rin sa Kanya ang kahulugan ng iyong pagkapatawad. Ang makasama ka sa kalangitan, ito nawa ay magbigay sa amin ng pag-asa at magsilbing paunawa sa amin na ang kapatawaran ay laging makakamit ng sinumang magsisisi sa kaniyang kasalanan. Kami ay mga makasalanan na nararapat na parusahan, ngunit dahil sa iyong pag-ibig at awa sa amin, kami ay pinatatawad. Tulungan mo kaming kilalanin ang aming mga kasalanan, ang nagsisising salarin na naniwala pa rin sa iyo, kahit na ikaw ay nakapako sa krus, ay magsilbi nawang huwaran sa amin. Magkaroon sana kami ng sapat na pananalig at pag-asa upang makabalik sa iyo. Kami ay maging karapat-dapat nawa na makarinig ng iyong pangungusap. Sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Amen.
sakit ng iyong nadarama. Magtiwala ka sa aking mga salita, sa paraiso ay kasama na. Huwag kang mangamba, aking anak, sa paraiso ay kasama na kita. Ikatlong wika, Juan Kabanata 11, talata 25 hanggang 27. Ginang, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. O Panginoong Hesukristo, ang isa pang nagpabigat sa paghihirap mo ay ang iyong pagkakakita sa iyong lumuluhang ina, simula sa pagkakahuli sa iyo hanggang sa oras ng iyong kamatayan. Ang iyong mahal na ina ay sinubaybayan ka ng buong lumbay at naramdaman din niya ang sidhi ng iyong paghihirap. Tulad niya, kami ay makaramay mo sana't makabahagi sa iyong paghihirap para sa kaligtasan ng tao. Ibinigay mo sa amin si Maria sa pamamagitan ni Juan upang siya ay aming maging ina. Kami nawa ay maging masunurin sa kanya at handugan siya ng paggalang at kaluwalhatian sa aming pang-araw-araw na buhay. Mapagmahal naming Panginoon, habang ikaw ay napapako sa krus, ipinagkaloob mo rin sa amin ang iyong simbahan na inilalarawan si Maria upang kami ay arugain. Huwag sana kaming mawalan ng tapang na tangkilikin at panaligan ang iyong banal na simbahan. Amen.
Ika-4 na wika. Mateo Kabanata 27, talata 45 hanggang 46. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mahal naming Jesus, naramdaman mo ang lubos na pangungulila nang ikaw ay nakapako sa krus. Naramdaman mo ang dalamhati ng waring pagkakawalay sa Diyos. Hinihiling namin sa iyo ngayon na panatilihin kami sa iyong pagmamahal. Lagi kaming maging tapat sa iyo, laging maalab sa aming pananampalataya at magkaroon ng lakas na sumunod sa iyo. Sa iyong pagpapakasakit sa krus, ang pinakamabigat na parusang tinanggap mo ay hindi ang pagkakapako sa krus, hindi ang pagpuputong sa iyo ng koronang tinik, hindi ang sibat, kundi ang damdaming ikaw ay iniwan at nag-iisa. Ngunit nananalig ka pa rin sa iyong Ama, sapagkat batid mong sa dakong huli, ikaw rin ang siyang magwawagi at magtatagumpay. Gawin mo kaming katulad mo. Sa harap ng aming paghihirap sa buhay, nawa ay lagi naming isaisip na patuloy mo kaming patnubayan. Mati mo nawa sa aming isipan ang iyong ipinamalas na pag-asa at paniniwala sa iyong Ama. At ito'y maging aming halimbawa nawa sa aming pang-araw-araw na pamumuhay upang kami ay makasama sa iyong kaluwalhatian. Amen. Lahi! Lahi! Sabachthani. Mahal kita, nadarama mo ba? Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Ang buhay ko'y aalay, nakikita mo ba? Upang kaligtasan
Kabanata 11, talata 28 hanggang 29. Nauuhaw ako. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan na isinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang labi. O Jesus, nagdusa ka hindi lamang dahil sa pangkatawang uhaw, kundi tunay na pagkauhaw para sa kaligtasan ng tao. Tunay na ninasa mo ito para sa amin. Ang iyong pagnanasa ay nagmula sa iyong pusong naghuhumiyaw para sa aming pag-ibig, sa aming kaluluwa, sa aming pagsisisi, sa aming mga kasalanan at umaasa ng pakikipagkasundo sa iyo. O banal na mananakop, ang aming tanging mathiin ay ang muli mo kaming makasama hanggang sa buhay na walang hanggan. Itanim mo sa aming mga puso ang nag-aalab na pagnanasang magtayo ng matibay na pundasyon para sa iyong kaharian dito sa lupa. Matutuhan nawa naming paglingkuran ang iyong mga kapatid. Mamalas nawa namin ang iyong mukha sa aming mga tinutulungang kapuspalad. Ipagkaloob mo sa amin ang espiritual na kaligayahan na ipinangako mo sa mga maghahandog ng kanilang mga kamay sa sino mang nangangailangan. Amen. Katulad ng
Ika-6 na wika. 1 Kabanata 11, talata 29 hanggang 30. Naganap na. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. O Jesus na banal, ang iyong ika-6 na salitang binanggit nang ikaw ay nakapako sa krus ay naganap na. Ang iyong misyon ay tunay na natapos na, O Panginoon. Nagapi mo ang kasalanan na igawad mo sa amin ang kapatawaran ng iyong Ama. Iyong misyon ay natapos na, ngunit ang sa amin ay nagpapatuloy pa, sapagkat ang kahalagahan ng iyong pagsasakripisyo ay hindi pa nagbubunga sa amin. Tulutan mong huwag mawalan ng kabuluhan ang iyong kamatayan, sapagkat iyon ang nagdala sa amin ng kaligtasan. Pagkalooban mo kami ng lakas upang isabuhay ang aming paniniwala at bigyan mo kami ng nararapat na biyaya upang mapagpatuloy kami umasa sa iyo. Ipagkaloob mo na ang iyong handog na kaligtasan ay mag-akay sa amin sa buhay na walang hanggan, upang balang araw kami rin ay makapagwika ng naganap na. Amen.
Ikapitong wika. Lukas Kabanata 23, talata 44 hanggang 46. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Nang magtatanghali ang tapat na, hanggang sa 3 ng hapon, nagdilim sa buong lupain. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Panginoon naming tagapagligtas, kaming iyong mga tagapaglingkod at alagad na sumusunod at nakikibahagi sa iyong paghihirap at kamatayan sa krus, ay nagpapakababa sa iyong harapan at nagsusumamo na iyong iukit sa aming mga puso ang banal na kasaysayan sa Kalbaryo. Nagpapasalamat kami sa mga pagninilay at panalangin na aming naisagawa sa iyong paghihirap sa Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa mga ipinangaral mo sa amin sa paanan ng krus. Ang katotohanan nawang ipinagkaloob mo sa amin ay maging patnubay namin patungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Makapangyarihang Diyos at mapagmahal na Ama, ipinagkaloob mo sa amin ang iyong iisang anak upang maghirap at mamatay sa krus para sa amin. At sa pamamagitan ng kanyang sukdulang pagpapakasakit, kami ay naligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Ipinagkaloob mo na kami, ang iyong mga anak, ay magkamit ng biyaya ng kanyang muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.